Nagdulot naman ng pinsala sa iba't bahagi ng Batangas sa magnitude 5.4 na lindol na tumama roon at naramdaman hanggang dito sa Metro Manila. Kabilang sa mga nagkasira ang pinakamalaking basilika sa Asia na nasa Taal. Saksi live si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Igan Pia, pinaniniwala ang Salubang Fault sa pagitan ng Batangas City at ng Puerto Galera. Nagmula ang lindol na naramdaman kanina at ayon sa FIVOX ay karaniwan naman daw talagang gumagalaw ang fault na ito. Maga alas 9 ng gabi, habang naghahanda sa pagpapahinga o natutulog na ang marami, binulabog ng lindol ang bahagi ng Southern Luzon at Metro Manila. Ang Basilika ng Taal na pinakamalaki sa buong Asya nagkaroon ng pinsala. Ayon sa FIVOX, magnitude 5.4 ang lakas ng lindol na naitala sa bahagi ng dagat malapit sa Tingloy, Batangas, 8:58 ng gabi. Kahit sa dagat ang epicenter, walang concern tayo ng tsunami since it's magnitude 5.4. So below sa ating cutoff. Usually, nag-expect kami ng tsunami at magnitude 6.5 and higher. Sinundan pa yan ng aftershocks, kabilang ang isang may 4.6 magnitude na lakas. Pero normal lang daw ang mga ito at wala namang inaasahang pinsala. Pinakanaramdaman ang lindol sa Batangas City kung saan naranasan ang intensity 5 na epekto ng lindol. Naramdaman din ang pagyanig sa Metro Manila at kalapit na mga lugar. Intensity 4 sa Makati City at Obando, Bulacan. Intensity 3 naman sa Mandaluyong, Quezon City, Santa Ana, Maynila, General Trias at Dasmariñas sa Cavite at Lucena sa Quezon. Intensity 2 naman sa Pasig. Ayon pa sa FIVOX, resulta ang pagyanig ng paggalaw ng Lubang Fault 3 kilometro sa ilalim ng dagat. Isa na ito sa malimit talaga magkaroon ng lindol. So, kumbaga, pwedeng parang factory ito sa common na mas nakakatakot kung wala kami na pick up na lindol dito sa areang to. Igan Pia, as of 10:25 p.m. Ayon sa FIVOX ay 6 ng aftershocks ang naitatalatang range ng magnitude ng mga ito ay 4.6 hanggang 2.1 na magnitude. At live mula rito sa Quezon City, ako si Cedric Castillo, ang inyong saksi.